Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holo Sulu, this is Queen Helen Abdurrajak, February 22, 2022. Good morning, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, mula Apari hanggang Valdez, hanggang Pampanga, Bulacan, Cavite, Negros, Iloilo, at sa buong mundo. Magandang umaga din ang mga OFW natin na nasahanay ni Abay Adorasyon Istorque, Charito Nacion, at nandiyan sila sa Nueva Ecija sa ngalan ng pamumuno ng ating kapatid na si Datu Abdila Sulaik, dahil talagang lumalaganap na ang pagbigay ng inspirasyon para sa ating kabataan, na instead na pumunta sila sa maling landas ay yumakap sila sa ating tinatawag na peacekeeping group. Magandang umaga din as kay Datu Omar Pilota, kay Sultan Amiril Mumini diyan sa Rizal Sultanate, sa Antipolo, diyan sa ating Sierra Madre, sa Makiling. Marami ang nagiging participative ngayon sa ating programa sa continue ng ating signature campaign in support of our proclamation installation sa absolute monarchy ng Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Maraming salamat din sa mga sumusuporta diyan sa dapitan, lalo na yung mga nagsasabi papuputol ng ulo kung matutuloy itong programa na ito. Maraming nagsasabi na magre-resign sila sa kanilang trabaho kung matutuloy ito. Huwag kayong magbitaw ng salita. Meron na ang nagsabi na mamatay ako kung matuloy iyan. Marami na pong namatay. Kaya huwag kayong basta-basta humamon sa kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Allah. At huwag kayong basta sumugod ng hindi ninyo alam. Kaya nga dito, huwag ninyong papasukin ang dilim na nagbibigay sa inyo ng whispering hope para magsalita ng hindi maganda. Magandang umaga din sa ating mga kapatid na nandiyan sa Cotabato, by Shirley, sa ating diyan sila by Sarina, lahat kayo na nangkikinig. Panalo tayo. Sinabi ko palagi sa inyo na sa atin ang alas na binigay ng Diyos Ama, ng Allah. Ngayon sa ating picture, sa ating picture caption, nakita ninyo ang pinakamagarang Twin Tower ng Petronas sa Kuala Lumpur. Ang Kuala Lumpur, yumaman ng husto, pero at the expense ng Lupasug. Tayo ay pobre, sila ay yumaman. Iyan ang tinatawag na equation. Kailangan nila tayo gawing alipin para sila yumaman. Ang oil, ang gas, ang deuterium ay talagang tinamasa nila ng husto. Ang Malampaya Oil Gas Company, Sabah Oil Gas Company, Brunei British Company, Middle East, yung Aramco, Arab American Company, dahil ang oil vein natin ay nag-extend pa hanggang Middle East, hanggang Afghanistan. Yan, ganyan kayaman ang Ligwasan. Yan, ganyan kayaman ang Mindanao, ang Sulu, ang Palawan, ang North Borneo, Kalimantan, Bulungan. Naipakita natin ang kayamanan na iyan na
talagang nakaupo tayo sa kayamanan na puno-puno ng gold, ng oil, ng deuterium. Yun ngayon ang masakit. Tayo din ang may-ari ng backup na ginagamit nila. Ang DBS Singapore, Development Bank of Singapore, nandiyan ang deposito ng Sultanato ng Sulu and North Borneo. Yan ang first currency, no, the fiat currency na ginamit ng mga lolo, the 189 trillion. Noong pumunta kami, ang huling nakita namin na gumamit ng instrumento ang Sabah Gas Oil na nagbablock sila 1 year and 1 day. Billions ang nakukuha nila plus itong extraction ng oil. Kaya sila yumaman. Tayo naging pobre. Tayo ang ginawa nilang alipin para sila yumaman. Hindi lamang Kuala Lumpur. Yumaman din ang Imperial Manila dahil may share yan sila. Lalo na sa Shell operation. Kaya nga sinabi ko, sino ang may-ari? Iyan ang tutumbukin natin kung bakit nagkaroon tayo ng sigalot sa Minsupala. At kung bakit merong revolusyon dahil tinatawag natin merong nagpapatakbo at merong master puppet at meron tinatawag natin sinusunod na hari para tayo ay tuluyang lipulin at mamatay sa gutom. Mahal na hari, magandang umaga sa inyo. Ngayon, napatunayan natin for how many days kung gaano kayaman ang Sultanato ng Sulu and North Borneo. Kung gaano kayaman ang iniwang mga pag-aari ng ating mga lolo. At ikaw mismo, may mga pera, yung 10 billion na iniwan ng Queen Mama nung pumunta siya in October 1999. At ito yung ginawang Abu Sayyaf. At ito ang kinakatakutan nila kung paano nila ito ma-reconcile sa banking system ng Bank Negara at ng Inglaterra. Sa source of origin, malalaman natin. Sino nga ba, mahal na hari, ang may-ari ng malaking oil share ng Petronas? At bakit sila yumaman? At bakit tayo hinahayaan maging pobre? Sa palagay mo, meron ba tayong dapat tutumbukin sa kayamanang ito? Good morning sa lahat. This is my third time magpalabas ng katotohanan kasi ako ang speaking word of wisdom that no one is above the law. Dahil dito lahat naghahirap ang buong Pilipinas at saka ang buong mundo dahil sa Code ng Maria. Kasi ang Maria ito, tapos kay Marcos, dito kay Cory. Si Cory lahat ang nagbigay ng authority sa Malaysia dahil ang brain ay si Ramos. Si Cory, hindi siya ang nagpatakbo, siya ay magpilma lang, kundi si Pedro Ramos. Si Pedro Ramos ito, alam natin, ito ang unang senior Ramos at the voice of America siya. Siya ang tao ng Amerika. Ang Ramos ito, ang Pedro Ramos, adopted din siya. Kasi hindi sila anak ng lalaki, puro babae. Kaya na-inadapt din siya. Ito lahat ang naglaro kay Dato Mustafa, kay Mahathir. Ang Malaysia, hindi po sila binigyan ng country ng MA63, kundi sila ay trust. Dahil ang my great-great-grandfather is the wise man. Alam niya, nag-create siya ng Malaysia. They don't want to lose the Malay in this world. Pero sinira lahat ni Tun Mahathir. Dr. Mahathir lahat. Pati lahat ang kasiraan galing sa kanya. Nagpagamit si Tun Rajak. Nagpagamit pa rin ang anak si Najib. Dito lahat kinontrol nila. Dahil ang lahat ng oil natin dito sa Liguasan Mars, marami tayong oil. One in Liguasan Mars is Petron gas. And Sulu is pure gasoline, Sulari Island.
and tawi-tawi o maapoy ang crudo diesel. 3 po yan. Noong binigyan nila si Dato Sultan Kasimuddin Jamalul Kiram III, Jamalul Alam III, Jamalul Alam III. Yan ang ginamit nila, dilim, Sultan ng dilim, the Dark Sultan. Kasi mayroon tayong Sultan sa light and Sultan sa dark. Kaya nga ang sarili kong kapatid kumuha ng identity ko sa side siya ng dark. Pero wala silang magawa dahil mayroon kasulatan, mayroon agreement yun. Wala sila magawa. Diyan sila nagmanipulate ng oil, ng lahat-lahat ng yaman. Kinontrol nila ang buong Sulu, Palawan, Basilan at Maguindanao, Lanao. Dahil ayaw nila ma-peaceful ang Lupasog. Dahil ang Lupasog ito tinayo ni Dato Mustapa noong 1968 to 1969. Ginawa niya Sabah in Sarawak dahil doon sa Lost and Found document 1995. Marami sila nagdala. Ang nagtransact yan, Uncle ko rin, si Abubakar Titingan. Magpinsan pati si Abdul Ghani, ang asawa ni Abdul Ghani, auntie ko, kapatid ng nanay ko. Yan ang document dinala nila. Pero ako ang beneficiary sa loob ng document na yan. Kaya nang diyan ang muhon ng China Sea at saka Sulu Sea at saka iba-ibang artifacts. Nandiyan, kompleto po yan. Kompleto. Dahil diyan ang nag-self-proclaim si Dato Mustapa, Sultan of Sulu in North Borneo sa Thailand in 1969. Ginawa niya na yan po. Dahil sa target niya, gusto niya ma-control ang 13 provinces. Ang 13 provinces yan na ang nagsimula doon lahat ang revolutionary. Dahil sa Mindanao, Sulu, and Palawan. Kasi ang authority binigay ni Mustapa. From 58 to 68, yan ang bandong. Hindi nag-succeed si Sukarno, President of Indonesia, hindi nag-succeed dahil wala nagtagumpay ang bandong. Continued by Dato Mustapa dahil sa Lost and Found document found in 1985. Gumawa siya ng another 10 years from 68 to 78. Diyan lahat nag-umpisa ng scenario of conspiracy kasi ang ulo si Ramos, ang finance Sabah government through my uncle, former Chief Minister of Sabah. Ang mastermind si Dr. Mahathir. Si Dr. Mahathir lahat ang mastermind. Walang iba kundi siya hanggang ngayon. Lahat-lahat ng kasiraan, lahat-lahat ng gawa niya, walang katotohanan. Kundi hindi niya ilabas ang totoo. Mali pa rin ang nilalabas niya. Pero wala siyang magawa. Ang may kapangyarihan ay Diyos Ama. Wala na magawa ang dilim, kundi ang Diyos Ama. Sa declaration and installation natin sa Absolute Monarch, ito ang masunod. Kaya nga dito, magkaisa tayo to support the North Borneo Sultana Diholo, Queen of the Philippine Island. Dito tayo magtagumpay kasi ang mamumuno ay babae. Para sa akin, my support is strong prayer. Prayer para magtagumpay, hindi na manalo ang dilim. Kasi ang dilim tapos na ang authority nila. Kahit ano mangyari, dilim ay dilim, liwanag ay liwanag, believe me or not. Ang masunod liwanag kasi that is the right time. The right time for the light to rule. For the equal, lahat-lahat pantay-pantay. Equal sharing, equal right, lahat. Kasi mayroon tayong freedom of religion, freedom of speech, freedom of choice. But ito ang last ito, no one is above the law. Okay, mahal na Sultan, nasabi natin na ang share ng oil napunta sa Kuala Lumpur, diyan sa Petronas. Ang Sabah Sarawak, maraming complaint na sila ay walang karapatan kundi napunta. Sino ba ang majority shareholding ng Petronas na iyan at sinong nagkukontrol? Dahil dito ang nagkokontrol ng Petronas,
walang iba ay si Dr. Mahathir. Noong si Dato Mustafa sa government, ang sharing yan, 95% sa Sabahan in Sarawak yan. Ang 5% lang sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Dahil nagkagulo dito, noong nag-meeting sila sa Libya, ng Tripoli Agreement, nag-agreement ang Malaysia at saka Philippines at saka Sabah. Ito ang pinag-umpisahan ng Malampaya. Doon sila sa Libya, ang nag-represent kay Marcos si Merda at saka si Ramos. Ang sa Sabah, si Dato Mustafa at saka si Nur Miswari and Mahathir, together with Colonel Gaddafi, President Colonel Gaddafi, 1976 Tripoli Agreement, diyan na lahat nag-umpisa ang pagnakaw ng yaman ng Pilipinas. Kinontrol tayo ng Malaysia dahil diyan sa authority ay sila ay trust, hindi sila country. 31st July 1963. Kahit i-check yan, na may dokumento po. Mayroon tayong dokumento sa Book of World Record. There are 2. Volume 1-1, that is Pentagon File. Volume 1-B, that is Buckingham. Kaya nga ang record yan nakapangalan NATO, National Atlantic Treaty Organization. Lahat ng treaty nandoon sa 2 volume na yan. May ebidensya pa tayo, may proof pa tayo magpatunay. Pati yung document archive, full volume of Mapilindo, nandiyan po nakakapsule sa Sabah, sa unahan ng dating High Court, Makamatinggi, Kota Kinabalu, City Park. Yan, February 2, 2002, yung pagpangalan ng Bandaraya, nagpaupo sila ng Dato Bandal. Ibubuksan nato po niyan kasi patunayan sa buong mundo. We have approved. Kaya i-stop natin na ang laro ng mga local government, laro ng mga national government. Kung sino pa sa inyo magtanggap ng maskara, ay kayo ay hindi. Ipabuksan ko yan. Kung magpatawag kayo sa akin, hindi kayo totoo, yan ang maganda. Para malaman ng publiko, kayo ay duplicate. Maskara. Alam namin na po. So sa ngayon, mahal na hari, no, sa magandang pananalita, sino ang nagpifinance talaga ng revolusyon at bakit yung mayaman itong mga chairman, itong mga nagkakaroon ng malalaking mga negosyo, itong mga tinaguriang pinagkatiwalaan ng Petronas, lalo na itong chairman ng MNLF, chairman ng MILF, na magpahanggang ngayon, mula tatay hanggang sa mga anak, tinatakpan ang katotohanan. Dahil dito, ang katotohanan, pag-assume ni Cory ng presidente 1986, gumawa sila ng Constitution in 1987. Paano sila gumawa kung walang authority ng Sultan of Sulu in North Borneo? Kaya nag-appoint sila Sultan, political Sultan, yung na si Jamalul Kiram III. Lahat ng claimants, they are all political Sultan. Hindi po sila lineage kasi anak sila. Puro sila anak ni Sultan Punjungan. Sultan Punjungan. In-appoint lang sila ng president kasi sa Mapilindo Agreement, mayroon authority ang president at prime minister for 50 years. Mag-ended yan sa September 16, 2013. Wala na silang authority. Hanggang ngayon, wala na silang authority. Paggawa ng Constitution 1987, that is illegal constitution, yun yung revolutionary constitution. Doon na nag-umpisa ang pagnakaw ng yaman ng Pilipinas, ang pagnakaw ng yaman ng Sultanato. Diyan na nag-self-interest. Lahat ito gawa ni Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad, please be advised. Alam ko, naghihinga ka na sa oxygen. Kau ba napaso na sa mga oxygen? Kau tidak lagi normal. Tunggu saja istiaran kau bila kau balik ke rahmatullah. Mesti ini hal, semua hal kasih huru hara dunia, kasih
kasi Katsaw ini Mindanao, Palawan, Sulu, Basilan, Lanao, Maguindanao, Lanao, and Maguindanao. Dari kau semua, utak kau. Si Datuk saya, Datuk Mustafa sudah bagi tahu semua. Ini hal Dr. Mahathir, itulah dia cakap sama semua kabinetnya, Usno, Pukima India, Pukima Mama. Itu dia punya cakapan, bukan dari saya, daripada Datuk saya, Datuk Mustafa Harun. Ini Datuk Mustafa Harun, the side of my mother. First cousin po sila. Kaya nga lahat ng kapatid ng anak ni Muhammad Saleh, iba-ibang nanay, isang tatay. Marami po ang asawa ni Muhammad Saleh. Siya po sa pangalan dito sa Parang Sulu, Datuk Pasang. Siya ito ang warrior, siya ito ang sultan, anak ng 9 Sultan Muhammad Hasan ng Brunei. Siya ito yung pinakamatapang na sultan. Kaya kinatakutan ng Sultan Sulu dahil sa kanya. Walang kamatayan. Dito, lahat ang gawa Malaysia. Gusto ko i-relieve nila na ang COVID-19, magbalik na tayo sa normal para mabuksan natin na ang yaman nandito na sa Budato. Ang bangko, bagong bangko at saka bagong pera. Ibubuksan natin yan. Totoo ito kasi pinalabas na ito ni GC Kaso sa GMA. Totoo ang bangko ito natapos na. Pero ang wala natapos, airport sa Luok at saka seaport sa Hulo. Yan ang magsagot. Mayor ng Sulu tungkol doon sa seaport, bakit wala natapos. Ang airport sa Luok ang magsagot, congressman at saka mayor. Sila po yan. Kasi mag-inventory ang World Treasurer, World Bank. Okay, mahal na hari. Kaya pala, pinoprotektahan nila ng husto si Alnas bin Abdul Gapar na nagpangalan ng Gamar bin Abdul Gapar ng iyong pangalan sa Malaysia at saka sa Pilipinas at itong asawa niya. Bakit magpahanggang ngayon ayaw nila sumuko? Na alam na ng buong mundo na sila ay nagkamali. Ngayon, paano natin mabigyan ng hustisya itong ginawa nila? Una-una, identity theft, pagnakaw ng katauhan, maling-mali yan. Falsification of documents. So, mananagot pa rin si Governor Sakurtan dahil ang pagkasabi sa akin nung isang araw, nandoon mismo sa Darul Jambangan. Dahil nagkamali po si Brother Gobs sa Kultan. Akala niya ang kapatid ko ay totoo kasi pangalan ko ang kadamit. Dahil diyan sa magpatunay ang lost and found document found in 1985 kasi nahawakan niya po. Dahil ako po yan ang nagbigay sa kanya ng lahat-lahat pero ang pinakamalaking alas hindi ko binigay. Dahil sa asawa niya kasabuat ni Najib Rajak at saka si Anwar Ibrahim. Yan ang asawa niya magaling sa black magic. Yan, nakontrol niya ang kapatid ko. Alias Anas bin Abdul Gapar. Nung pinapunta ko siya sa Brunei in 2005, binigay ko lang ang lineage. Tapos, doon na siya nakilala ni Sultan Brunei. Through driver. Ang driver ni Sultan Brunei, ang asawa, ang nagtatrabaho ron sa housekeeping ng Mastana, Darul Iman, na asawa niya. Kaya nga nalaman niya lahat, meet siya kay Sultan Brunei at sinabihan niya ng ganito. Kaya binigyan niya si Sultan Brunei authority at saka si Gloria para sa identity ng Bolkiah. Actually, Sultan Haji Ahsanal is my cousin. Ang paglinya, ang pagkasultan niya doon sa pinsan ko, may cousin sa side ng tatay ko, sa side ng nanay ko, si Haji Ahsanal. Pero dito, ang pinapahanap ng Umalali Saifuddin III, ang uncle ko, managing director ng Mapilindo, ay anak ni Abdul Gapar, through my great-great-grandfather. Yung tatay ko, anak ng tatay ko, at kung hindi, yung apo. Pero hindi naghanap ng IGP si Omar, Inspector General of Police, Said Omar, ang pangalan niya, Hanif Omar,
at saka si Gapal Baba at saka si Anol Ibrahim, hindi nila hinanap ang anak ni Abdul Gapar.